Iniisip ng lahat na si Mommy Longlegs ay isa lang sa mga boss na kailangan mong talunin. Isa na namang nakakatakot na eksperimento sa listahan ng Playtime Co. Pero may kakaiba talaga sa kanya na parang hindi tugma. Dahil kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga nangyari kay Doughy the Doughman, ang nangyari kay Huggy Wuggy at ang nangyayari na yon sa prototype, mapapansin mong may mas madilim pang nangyayari. Hindi ikaw ang pumatay kay Mommy Longlegs, ang prototype ang pumatay sa kanya. At hindi dahil mahina siya o walang silbi para sa kanyang hukbo, kundi dahil siya na lang ang natitirang tunay na banta sa prototype. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang prototype, eksperimentong 1,006 ay hindi halimaw na umaatake dahil sa instinct tulad din na Yarnaby o Pianosaurio, kundi isang nilalang na may estratehiya. At nakita na natin yan paulit-ulit. Hindi siya lumaban kay Doughy the Doughman ng harapan, kundi ginamit ka niya. Minanipula ka niya para pumasok ka, i-activate ang mga balbula at sirain ang safe haven. At mangyari ang laban mo kay Doughy para matalo mo ang nag-iisang eksperimento na talagang kayang lumaban sa kanya ng patas. Sobrang lakas ni Doughy. Napakalakas niya na kahit ang prototype ay ayaw siyang hamunin ng walang plano. Pero ano ang ginawa ng prototype para talunin siya? Wala. Hinayaan kanyang gawin ang maruming trabaho habang pinapanood ka lang niya. At yan ang pattern. Dahil dito, nagbabago na ang pananaw natin sa pagkamatay ng ibang eksperimento. Halimbawa, si Huggy Wuggy ang pangunahing pagsubok. Napanood ng prototype kung paano mo siya tinalo sa pasukan ng pabrika at doon niya natutunan ang mahalagang bagay. Maraming gamit si player. Kayang alisin ni player ang mga eksperimento na mahihirapan ang prototype na harapin. Simula noon, hindi na tayo biktimang nakakulong sa Playtime Co, kundi naging nakamamatay na kasangkapan na. Pero ngayong nasabi na ito, pag-usapan naman natin si Mommy Longlegs. At ang ikukwento ko sa iyo ay kung ano ang nagpapakaiba sa kanya sa kahit anong ibang eksperimento na hinarap mo na. Dahil makapangyarihan si Doughy, nakakatakot si Catnap, pero si Mommy Longlegs ay kumakatawan sa isang bagay na hindi kayang balewalain ng prototype. Una, si Mommy Longlegs ay walang kahit anong katatagan sa pag-iisip. Si Mommy Longlegs ay hindi tapat kanino man. Pumatay siya ng mga empleyado ng Playtime Co noong oras ng kasiyahan. Pumatay din siya ng ibang mga eksperimento ng sarili niyang mga kasama. Pati nga natalo niya ang sarili niyang kaparehan na nilika para mapakalma siya, si Daddy Longlegs. Winarak niya ang mga kalahok ng game station nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya sumusunod sa prototype o sinuman. Gumagana lang siya sa gitna ng kaguluhan, at ang kaguluhan ay napakahirap kontrolin o hulaan. Kaya manipulahin ng prototype ang isang taong natatakot o manipulahin ang isang taong naghahangad ng kapangyarihan. Pero hindi niya kayang manipulahin ang isang taong basta nasisiyahan sa pagpatay ng walang malinaw na layunin. Si Mommy Longlegs din ay hindi tinatabla ng pangunahing paraan niya ng pagkontrol. Kaya ang maging nakamamatay ng prototype at gayahin ang boses ng iba, gaya ni na Ollie, mga empleyado at iba pang eksperimento. Ginagamit niya ang iyong tiwala, pagiging inosente, at ang kagustuhan mong tumulong sa isang natatakot na bata para akayin ka mismo sa lugar na gusto niya. Pero kay Mommy Longlegs, hindi epektibo ang taktikang ito. Kahit dayahin niya ang boses ng empleyadong adulto, walang saysay dahil galit siya sa kanila lahat. Sa loob ng ilang taon niya silang pinirapiraso, kaya lalo lang siyang magagalit kapag nakarinig ng boses ng siyentipiko. Hindi siya mapapakalma nito. Paano kung gayahin niya ang batang ulila? Hindi rin gagana yon. Kilala niya ang mga bata sa Playcare, nakasama niya sila at alam niya kung sino sila at kung paano sila magsalita. Hindi basta-basta makakagawa ng boses ang prototype at aasahang maluloko siya nito. Kapag hindi na mamanipula ang boses, nawawala ang pangunahing bentahe ng prototype at ito ay alam na ni Mommy Longlegs simula pa lang. Pangatlo, pisikal siyang tunay na banta. Tingnan mo lang ang kanyang disenyo. Apat na nababanat na bias, abot na kayang takpan ang buong kwarto, liksi para gumalaw sa kisame, sa mga pader at kahit saan niya gustuhin. Sa kabilang banda, ang prototipo ay may 6 na bias at mukhang sobrang liksi, pero mas mabigat ang kanyang katawan at lalo na mas mabagal. Kaya niyang umatake mula sa mga anggulo na hindi niya kayang depensahan. Sa direktang harapan, walang tiyak na panalo.
Tulad ng alam natin, hindi sumusugal ang prototipo. Iyan ang susi sa lahat, kaya meron kang mommy longlegs, hindi matatag, imposibleng manipulahin gamit ang boses, may pisikal na kakayahan para maging tunay na banta, at lubos na wala sa kanyang kontrol. Hindi pwedeng hayaan mabuhay si mommy longlegs, pero hindi rin niya kayang siyang pumatay dito dahil delikado. Posibleng mamatay siya sa kahit anong paraan o kaya'y tuluyan masaktan ng husto. Kailangan niya ng taong papasok sa game station, lulutos ng mga laro at aalisin si mommy longlegs na hindi siya kikilos o gagawa ng anuman. At dito ka na papasok. Pumunta ka sa game station, naglalaro ka, nagpapatuloy at habang ginagawa mo yon, pinapanood ka lang nila mente mula sa dilim at hindi ka niya pinipigilan. Hinahayaan kanyang dahan-dahang lumapit kay mommy longlegs para ikaw ang tumapos sa kanya. Sa totoo lang, parang may nagsasabi sa akin na ang pagdukot kay Papi ay planado ng prototipo. Baka ang linyang sinasabi ni mommy longlegs kapag nasira siya ng pandurog ay gagawin niya akong bahagi niya. Tigil! Gagawin niya akong bahagi niya! Binanggit niya yon dahil iyon ang sinabi ng prototype bago tayo dumating sa game station. Paano kung siya ang nagsabi kay Mommy na may lumalapit kay Papi at kailangan niya itong ikulong at patayin si player? Kung hindi, papatayin niya siya at gagawin siyang bahagi niya. Sa huli, pagkatapos mong tawirin ang buong game station, kapag ginarap mo na siya at nauwi siyang maipit sa pandurog, nasaan ang prototype? Nagbabantay, naghihintay na mamatay siya. At pagkatapos, kinuha niya ang natira sa kanya. Ang mga braso ni mommy longlegs ay hindi lang basta basura na pinulot sa sahig. Mga tropeo ang mga yon at mensahe rin para sa natitirang eksperimento sa pabrika. Ganito ang mangyayari kung hindi mo sundin ang utos ko. Kahit isa kang nakamamatay na eksperimento, ako pa rin ang may kontrol sa lahat. Kaya mga kaibigan, ang eksena ni Mommy Longlegs at ang Kabanata 2 ay hindi lang basta laban sa isang boss o simpleng pag-survive. Ang buong Kabanata 2 ay isang planadong pagpasla na nag-iisang eksperimento na sapat ang talino para hindi kailanman madumihan ang kanyang mga kamay, ang prototipo. Hindi natalo si Mommy Longlegs dahil sa'yo. Sa totoo lang, natalo siya ng prototipo. Ikaw lang ang nagtiyak na matapos siya at ayun na. Sa totoo lang, mismo Mob Entertainment ang nakumpirma na talagang baliw si Mommy Longlegs. Kung akala mo si Mommy Longlegs lang, hintayin mong makita ang nangyayari sa mga eksperimento na akala nating patay na dahil di pa tapos ang prototype sa paglilinis ng pabrika at magbabago sa Kabanata 6 ang alam mo tungkol sa totoong kakampi ng bawat isa. Makita tayo sa susunod.